Okay, update tayo dito sa bagong tanim ni Saldi. Ito guys, pumalo ng ano to, pumalo ng itong lata. Kahit lang kami ng, lamang lang kami na isang lata. Tubo na sila. Ito na ano to, na panahonan. Nagtanim kami dito, tapos kinabukasan umulan, umambon. Mga susunod-sunod na araw, ganon. So hindi siya nagpuwersa sa init, kaya maganda yung tubo niya. Yan na sila, 6 days. Kumpleto na to. Wala na tayong problema dito. Pinabili ko na si Saldi ng kapupunan ng 2 rolyong alambre. Bali naka ano siya dito, naka 7 rolyo. Ay 6 na rolyo. Ito na lang naman sa gitna, tapos pwede na yung itayo. Kahit yung bukawi kompleto na yan. So malaki man yung nailabas nating puhunan, pero at least nandiyan na yan, nakatayo na at tanim na. Aalagaan na lang natin at maghihintay. Yan po yung sinasabi kong ROI. Sa pagkakaintindi ko, pakitama po kung mali ako. ROI, mag-i-invest ka sa isang pagkakakitaan or business, lalabas mo lahat ng expenses, palugi man yan at kumita, yun ang tinatawag na ROI, return of an investment. Kahit malugi ka, kailangan meron kang ROI, hindi yung kikita ka lang. So sa ngayon maglalagay kami nung, doon sa amin maglalagay kami nung tansi sa gitna tsaka sa bubong. Paakyat na yung ampalaya natin. Kaya ako pagdating dyan nililista ko lahat. Kumita mat hindi, nakalista pa rin yun. May record ako lahat. Lalo si Mrs. ang nag-aasikaso nun. So simula nung nakuha ko tong farm 2 tsaka to, nasa listahan yun. Ito yung pinakamalaking puhunan, yung balag, itong 2 na to. Kaya sana makarenew pa tayo ng 1 taon dito para masulit. Kasi pag 1 taon lang, makukuha naman yan. Makukuha naman sa 1 tanim, lalo na pag tumama ka. Kaya lang mas mainam yung magagamit mo pa ng ilang taniman. Talagang sulit. Tulog pa sila. Mamaya ako na ipapako yung sahig. Wala pa yung Gem Squad, hinihintay ko sila. Dumaan ako doon kila Henyo, wala pa doon sa meeting place. Nasira kasi yung motor ni Kian, kaya nag-aangkas sila doon sa motor ni Patrick. Sabi ko sa akin na lang sumabay. Sabi ko kay Henyo, alas 6 hintayin mo ako dyan, sa akin ka sumabay para makabili na rin tayo ng pang ulam. Kasi wala siya kanina. Mag-aangkas na naman sila. At may nagtatanong, hindi daw po ba marunong magmotor si Henyo? Hindi namin siya nakikita nagmumotor, pero sabi niya marunong siyang mag-drive ng tricycle, hindi yung single. Sabi ko nga kay Henyo noon, ikukuha ko siya ng service niya kung tatama tayo ng 1 beses. Nasila tayo dito, so hindi natuloy. Hopefully dito para magka-service sa inyo. Sana tumama tayo dito ng magandang bunga at presyo. Si inyo lang naman ang walang service Tulog pa rin si Daki. Napaaga yata ako ng lusong.
Ano nangyari? Na-traffic kami rin. Na-traffic. Na-traffic. Pagawa kami ng motor. Eh, dumaan ako doon, binubusinahan ka, tala ka doon sa... Parang yan yung wala pa kanina naliligo. Huwag ka na maligo kasi. Ganun sana. 306. Ganun sana. Ganun tayo. Bopis, mag-ay, ano? Masarap yung mami nito. Paris po. Paris. Magkano nakuha niya? Di nga. Libre na yan niya. Diba? Di pa kayo kumikita ng sitaw, naglilibre na kayo, ha? Ganun kami, ha? May kalamansi kaya? Ito. Meron pa ba? Sa'yo maraming yung sili. Yan. Hayaan mo dyan. Hayaan mo lang dyan. Ginaganay pa mo yung dita ka na. Yan nga natin pinagmamalaki nilang Pares. Saan to trek? San Vicente. Sa atin po. Ayoko. Ayos ah. Ano ba to? Kinuha nyo? Sabaw lang? Ano yun? May laman? May konting laman. Meron naman pala 5 oh. Dala ko yung pambutas para hindi mabiyak pag pinako. Pinakamaliit. Pagka kasi walang ganito mabibiyak tapos sumasabit sa damit yung pako, ulo ng pako. Ayun o, nakalubog siya tsaka hindi nabibiyak. Ayun na siya. Ayun pa pala. Tapos yung taas. Ay, magluluto ng balato. Araw ng Biyernes. Bitaw. Ha? Bitaw. Balato. Balato. Ilocano.
Tinaktak. Ano tayo? May siling ano yan pare. May siling po yan. Siling, ipon na po yan. Kala ko siling pool yan. Ano busos. Ipon na po yan. Amoy lapit ka. Siling. Papatos ka. Hindi. Wala ng isda eh. Naubusan ng isda. Kalunggong din wala. Wala na isda. Wala yan. Ano oras ba yung ay nagpunta? Alas 10 na. Alas 10 na yata yun. Wala nang ano, bilasana kung sakaling inabutan no. Nakaabutan. Traffic eh. Eh yung almusal namin sa tanghalian nagpang-abot na. Kapailalim mo de? Kapailalim mo? Ibabaw yan. Pag nakabit nila sal dito pwede na magtayo ng bukawi. Mabilisan na yan kasi nandyan na yung buto. Tubo na eh. Ito yung kay Saldi na to, saktong sakto yung 100 meters na binili kong trellis net na yan. May sosobra pang konti. Sa amin kasi medyo mahaba ng ano yan, 10 poste o siyam yan na ganito. Eh kulang ng ano yun, nagkukulang ng 5, so may sobra pang konti. Kulang 100 meters yung haba niya siguro. So sample ko na po itong kay Saldi. Ito nasa 6,000 to 7,000 square meter. Kung magkano puhunan. Ayan, umpisahan po natin yan sa kawayan. 110 pieces, 110 per piraso. Plastic mulch tag to 2,4 4 feet na plastic mulch, puputulin namin yon. Tapos yung bukawi niyan 800. Ang presyo po ng bukawi nasa 16 to 18 pesos per piece. So 800 uubos tayo dyan, 800 hanggang 900 pati yung sa gilid. Tapos yung alambre siguro papasok dyan yung 7 rolyo, 2,4 din ang isang rolyo nun. Ang pinakamahal dyan yung buto. Yung buto 7 lata yan, sabihin na natin 3,000 isang lata. So ayan po yung gastos ko dyan. Tapos isama na natin yung obras, pagkain. Yan po, dyan po natin makukompute yung pagpuhunan sa pagtatayo ng balag sa ganito kalaking tatamnan. 7 lata. Ganyan po yan eh. Uulitin ko po, nabanggit ko na sa dati kong vlog. Isang lata katumbas niyan 1,000 square meter. Eh 7 lata to. So naglalaro yan sa 6,000 to 7,000 square meter yung lupa. Tapos kung 7 lata, 7 rolyo din po ng alambre. Hindi nagkakalayo yung estimate doon. Basta kung ilan yung buto, ganun din yung alambre. Tapos yung bukawi, bibilangin lang natin yung ibubutas natin dyan kung ilan. Doon natin makukuha yung pirasong kailangan natin. So ito siguro papasok dito yung 800 mahigit, pati yung sa gilid kasi meron pa yan sa gilid eh.
So yan po yung pupuhunan natin sa ganyang kalaking balag. At ano pa lang po yun, balag pa lang po yun, wala pa yung gamot at mga pataba. Obras, pagkain, tsaka merienda. Kung susumahin mo yung pagkain tsaka yung merienda, maliit lang. Pero pag tinuos mo sa isang buwan, sa loob ng isang buwan, malaki-laki din. So dito naman sa kabila, nasa 8,000 square meter. Bali 8 lata yan, 8 rolyong alambre, tsaka 1,000 bukawi. 1,000. Tapos yung kawayan na ginamit namin dito 120 ba? O 130. 130 na puno ng kawayan. Ito malaki-laki to. 8,000 plus 7,000. Oo, halos nasa isa't kalahating hektare ito o 1.4 hectares. At sa pagtatayo naman ng balag, siyempre gagayak muna yung lupa, tapos uunahin natin yung plastic mulch. Pangalawa nun yung kawayan. Pag naitayo natin yung kawayan, diyan natin mabibilang kung ilan ang kailangan nating buto tsaka bukawi. Mabibilang po natin yan. Isang sikreto dyan, Trek, alam mo ano? Tiyaga at sipag. Tiyaga lang. Lalo na ngayon, tagulang, kailangan talaga natin bantayan. Ganda. Ito mo. Ito na kumakain. Tulog ba? Nakakatulog to. Ganda. Okay. Merienda na tayo. Hati-hati na lang tayo sa baso, no? Opo. Opo. Lagay mo yan, no? Ginitin. Ganda po. Sinadyak din para? Oh, sabi ko po. Asa na ito? Ito po. Dalawa pa po. Ano ba gamit ng paragan na yan? Parang kalaki. Ano ba gamit ng paragan na yan? Parang kalaki. Kay Yao Ming. Ganda ka. Ayan. Kulang yung alambre ng isang tudling. Yung dulo na lang ang hindi malalagyan. Kasi isang roll yun, nakawalong ano nakawalong diretso. 16, tapos meron na nakalagay na 4, 20. Yung isang may iwan sa gilid. Pero yan, halos sapat na yan. Bali nakaano siya, mahigit 6 na rolyo. Nabitin pa ng isa ito yung gilid ang hindi malalagyan. Yung ibang nagbabalag, yung pang serga nila na to size 10, pero para sa amin okay pa naman yung 12. Hindi pa naman kami nalagutan ng balag. Yung puro pahalang na ganyan, tsaka yung pag ganun, puro size 12 yan, pati itong serga. Yung iba naman gumagamit sila ng bob wire. Yun, mas matibay yun, matinik nga lang.
Itong malapit sa poste, pwede na sigurong dugtungan yan. Kasi kailangan dyan buo eh. Hindi kami nagdudugtong. Kaya nga, alanganin yung isa. Kaya sa bibili pa tayo ng isang rolyo. Meron naman kaming tira. Pwede na idugtong yan. Basta malapit dito sa mga poste ng kawayan. Isa lang naman eh. Huwag lang igigit na. Ito. Palagay ko kakasya na to. Oh. Ay, abot to. Oh, ito pala eh. Makakaisang ikot pa to. Ay, isang diretso pa to. Ito pala na eh. Para makumpleto na. Oh. Tuloy ko na tong project ko para makumpleto na. Ito okay na to. Ito na sa taas. Medyo manipis yung sahig na pangalawa. Kaya pinapalang ko na. Nilaparan ko na. Wala pa nga palang aakyatan, hagdan. Pero palagay ko hindi ko muna ilalagay to. Masyadong manipis, hindi po pwede. Oh, namulukot eh. Pero pansamantagalan, dyan muna patungan ng gamit. Hindi ko muna ipapako. Masyado siyang ano, hindi ubra. Ano, mulukot eh oh. Manipis masyado. Makakuha tayo ng makabili ng mga gandang-gandang pansahig. Ito okay ito eh, makapal ito eh, sa ilalim. Medyo nakahinga-hinga na ako ng maayos. Solve na yung malaki ang gastos. Ito kompleto na to. Pati bukaw eh. Ang kulang na lang nito yung trellis net. Ito hindi na ganun kalaki gastos niyan. 7,000, 6,000 pwede na yan. Yung 21 na tudling na yan, nasa siguro sabihin na natin 8,000. Yun na lang ang gagastusin ko. Tsaka itong ply na banana twine na pang bubong. Another 3,000 o 4,000. Gismil, okay na yan. Tapos na tayo sa mabigatang gastos. Ang gagawin na lang natin ay mag-aalaga, magbabantay at maghihintay. Ayos na. Nakahinga-hinga na ng maluwag si Jimmy Speaks. Thank you Lord. At nairaos natin tong dream farm kahit na paunti-unti. Kaya na ng suportahan ng ano yan, ng talong. Yung mga na-harvest natin dyan, pwede na natin ipukol dito. Paunti-unti na lang naman. Dati kasi hindi kinakaya eh. So ngayon, ano na lang, gamot pataba na lang, kayang-kaya na ng talong. At itong sa amin eh, sa loob ng itong July na to, first week o gawing 15 a 20, malalaki na yan, makakahalaw-halaw na tayo dyan mga bandang 20 ng July.